Yon, so hello and welcome sa akin channel S Reliance, and in today's video, yan, meron tayong i-interviewin na isang tropa natin na marami na siyang na-build. Ayan, so marami pa dun sa kanyang safe, pero ito lang muna kasi ito lang muna yung gusto namin ipakita kasi tinitingnan namin base dun sa optic, like yung LPBO, then for SHTF, you know, and red dot, and yung what's that, prism, right? Prism optic. Yeah, prism optic. Okay. So may mga ilan akong katanungan dito sa kanya. Ayan, simulan siguro natin sa tanong na kailan ka nagsimula mag-build? Nagsimula ako mag-build nung pandemic. Kasi walang magawa. Kaya may kaibigan tayo doon sa pinagtatrabahuan natin. Mahilig siya magbarel, nasama ako. Tapos ayun, doon nagsimula. So ito yung ano, di ba? Yung Washington Pinoy. So Washington Pinoy Shooters. yeah, so yan. So Isa sa mga admin ng Washington Pinoy Shooters ang naging kaibigan ko doon sa pinagtatrabahuan ko. okay. So yon. So shout out sa inyo, Washington Pinoy Shooters. And ano ang una mong na-build na AR-15? Unang na-build na AR-15, actually wala na siya dito. Na-i-dispose na. Pero yun ay siguro sabihin natin na first time builder. Ang brand ay yung lower ay Anderson, ang handguard ay eBay, Galing sa eBay. ang barrel ay Berkrek Arsenal Berkeley. na 12.5 inches, 12.3 inches. Yan ba yung may pintura na ano? Yun yung may pintura. Na ginagamit natin dati? Pininturahan ko yun. Yun, ganung build lang. Magkano lang ang Berkrek Arsenal? Parang nabili ko yun ng $90, $80 lang yung barrel. Gumamit ka ng ano, credits siguro sa ano, instead of Yung 90 credits. Okay. Mga 80 credits lang, 90 credits lang yung presyo ng barrel. Tapos bird cage muzzle device lang. Yun, ganun lang ang unang build. Basta masaya na ako nung nakapagbuo ako ng AR. Tapos unang puto ko sa kanya, gumagana siya. So Kaya natuwa ako ng natuwa. so balikan natin. Okay. So ang next na question ay, ano ba ang naging pamantayan mo noon as a beginner na nagbi-build ka ng AR-15? Noon parang wala lang kung ano ang mura at saka kung ano ang available sa website na tinitignan ko. Kasi pandemic noon, di ba? Kasi pandemic noon, mahirap maghanap at saka nagsisimula pa lang ako, wala akong alam na website kung saan bibili. Search lang ako sa Google. Yun, ganun lang. Kung anong makita ko na mura, yun lang bibiling ko. I see. So meron ka dyan na ilang mga rifle na binild mo. So pwede mo bang sabihin or talakayin yung mga rifle na yan kung ano yung purpose niyan? Siguro lahat naman siguro ng binild mo may purpose ka kung ba't yan yung binild mo, di ba? So Purpose nito na mga binild ko, wala, kasiyahan lang. Kasiyahan Joke lang. Yung iba dyan, syempre, may purpose. Pero sa mga na-build, anong unahin natin? Unahin natin siguro yun nandiyan sa dulo. Yan parang soft mode Ito. 2. Soft mode black 2. Siguro kung SHTF, pag-uusapan, ito ang aking go-to. Yan. Bakit? Yan. Kasi ang gusto mo na bang sabihin ko ang specification? Yeah, simulan mo sa siguro muzzle device patras dun sa sa buttstock. Hanggang internals. Yan, simulan natin. Yan. Sige. Simulan natin sa muzzle device. Ang muzzle device nito ay Surefire 3-prong. Ito yung Warcomp. Kasi ito yung may butas-butas eh. Ito yung Warcomp. Medyo bagong labas yata nila to.
Tapos ang barrel nito ay Centurion na Socom. O Socom yung mataba. Socom barrel, Yes, Socom heavy barrel. barrel siya. Tapos may flats. Usually, alam ko sa military, yung ganito, ito yung nilalagyan ng grenade launcher sa ilalim. ng M203. M203 grenade launcher sa ilalim. So, yung Kaya may flats yung barrel niya. So, Diyan yung- yata ina-attach yun. yeah, so yung barrel niyan ano ba 'yan? Magnetic high pressure tested din magnetic HPI at saka MPI. Tapos cold hammer forge at saka chrome lined chrome line, nice. ang barrel. Ang length ay 14.5. So 0.5. para maging rifle siya dahil naka-stack tayo. Mhm. Ito ay naka-pin and weld. Oh, pin and Pinapin and weld ko pa doon sa FFL ko. Mhm. Yeah, naka-pin and weld yan para maging 16 inches. Nice. So Nakasama na talaga yung barrel. ano naman yung yung handguard niya? Ano naman 'yan? At ba't yan yung napili mo? Ang handguard, wala tayong pambili ng Daniel Defense. Yung wrist, Yung wrist wrist. Yung wrist to na quadrail, yung ginagamit ng military. Ano ba? Savannah yata yan? 2. Yeah, Savannah. Savannah. Georgia. Yeah, Georgia. Ito ay BCM. So Na BCM. 12 inches quadrail. Mhm. Okay din siya. Maganda. Parang ganun din. Mhm. Tapos, ang mga attachment ay nakabili tayo ng murang naka-sale na Knights Armament. Nice. Na mga, anong tawag dito? Tawag dito, Picatinny cover. Parang Picatinny cover tsaka tong forward grip. Forward grip. Yeah. So, yan bang, may tanong ako, bago natin ituloy dun sa upper, kasi may tanong ko mamaya yan bang mga nabibili mo ba na yan, full price mo nabibili o sale, discount? Naka-sale. May tinitignan tayo sa website. Sa app. Ang app yung Reddit. May group chat doon. Araw-araw may sale doon. So, makikita mo lahat ng sale na nandun na kung anong parts ang kailangan mo. Depende. Mhm. Pag may nakita kang kailangan mong parts, di bilhin mo na kung naka-sale. Lalo na pag alam mo yung presyo, yung MSRP niya, Nice. pwede mo na siyang bilhin. So, Pero ako, kahit na nakita ko yung gusto kong parts na mura, mhm. naghihintay pa rin ako ng sale. Na baka may isi-sale pa yung sale. Mhm. Ganon. Lalo na pag may mga okasyon dito sa US, katulad ng mga 4th of July. 4th of July, Memorial St. Day. Patrick's Day, Yeah. ang President's Day. President's Day. Ang pinakamatinding sale siguro yung Black Friday sale. Lumalabas si Yan. Blemula. Si Blemula lumalabas kay Gleisly yan. Ayan. At So, saka si Santa Claus Santa pag Claus, Pasko. pag Pasko. Yan. So, yan, diretso na natin kasi kaya ako pinutol dyan sa handguard. Gusto kong sabihin mo sa kanila yung madalas mo na ginagamit na upper receiver, yung thermal fit. Yan, Yung yan. thermal fit na upper receiver. Namimili lang ako ng anong tawag dito? Ng upper receiver. BCM, right? Hindi. May BCM ako, yeah. Yeah. May BCM na strip. Mhm. Strip upper receiver. Tapos ang gusto ko kasi ay thermal fit. So bago mo ipasok yung barrel doon sa upper, Kailangan mong initan. kailangan mo munang initan Ng o yung iba parang nilalagay yung barrel sa loob ng freezer para ewan ko kung anong na. Pero sa akin tinutorch ko yung upper para pumasok yung barrel. Nice. Yeah. Para talagang snag fit Mhm. ang barrel. Tapos lalagyan mo pa ng barrel nut. Okay. Katulad nito, Mhm. ang Thermal upper fit. ay Centurion Thermal fit. thermal fit. May upper receiver din ang Centurion na yung parang regular na Regular. upper receiver. Pero ito ang kinukuha ko, thermal fit, Centurion upper receiver, tapos strip, tapos yung dust cover, PRI PRI. Wow. na dust cover. Nice. Pero yung BCM may kasama silang dust cover eh. Oh. May kasama ng dust cover ang BCM. Kaya
pwede na rin yun. Discover lang. Pagdating naman sa lower part kits, LPK, anong madalas mong ginagamit? Sa lower part kits, maganda pa nga aero eh. Aero? Oo, pero may pinapalitan ako doon na yung detent. Usually ang detent ng mga yung complete lower part kits, yung kulay gold, Pinapalitan mo nung night rided. pinapalitan ko ng night rided. Yung itim kasi Yung mas itim. smooth. Mas smooth. Wala, ano ko lang, prepared ko lang, gusto ko lang ng ano. Preferred mo. Kasi magbubuo ka na lang din eh. Mhm. Nandyan na, gumagastos ka na, kaya Yeah. yun ang gusto ko. Tapos sa mga ano pa pang parts? Sa Trigger? So, yan, pwede na tayong bumaba dun sa lower. Ano bang klaseng lower? Anong pamantayan mo sa pagpili ng lower? Bukod sa pagiging strip lower. Lower receiver, siguro yung quality. Yung quality ng lower. Although pare-pareho namang ano yan. Siyempre makikita mo din sa description, aluminum na kung ano ang ano nila specification. Yeah. Parang pare-pareho 70, naman. 75. Pero Yeah. siyempre katulad ng branded, lalo na yung mga kilalang brand, kahit na hindi naman mahal na katulad ng mga LMT, pwede naman na yung Radian. Radian, kasi yun talaga mapresyo na yun eh. Kaya mga mid-tier lang. Mid-year pwede na yan dahil okay naman yung yung quality. Ang sa akin ay kung bibili ka ng lower, pwede na siguro aero. Aero. Yan, aero precision. Alin karamihan aero? naman, naman. Yung ano nila, yung anong model, yung E1 or yung just regular na aero? Depende sa iyo. Kung kung ayaw mong medyo mahirapan magbuo, yung M4A1 kasi yon Yung enhanced. ang alam ko ang tawag dito, ang forward assist noon ay threaded. Tapos yung bolt catch ay threaded. Yan, tapos ang trigger guard ay full trigger guard kasama na sa lower. Hindi ka na bibili ng trigger guard na katulad nung Gen 2 ng Aero na yung lower receiver nila na Gen 2 na may yung ilalim. May trigger guard pa. So, yan. So, dumako naman tayo sa trigger. Ayan. So, anong trigger ang nakakabit dyan sa Soft Mod Block 2? Dito, yung clone ng Soft Mod Block 2, ito ay Laro. Two-stage trigger. Ang nailagay ko dito. MBT2S. MBT2S. Yeah, MBT2S. Yan. Yan ang laro. Pero gusto ko itong palitan ng Geissele SSAE or Geissele na SSAE-X, yung pinakabago nila. Yung lightning bow. Yung lightning bow. Alam ko 2-stage din yun eh. Pero wala pang sale. Naghihintay pa tayo ng sale ng Geissele. Yeah. Actually, nga to eh. Tagal ko tong inisip tong yung pag-interview ko sa'yo kasi gusto kong i-emphasize yung pag nag-uusap ng about sa AR-15, mas maganda yung nag-uusap hindi lang sa brand, hindi lang sa... Actually, may Geissele na... Ito, naka-Geissele to. Ito ay Geissele SSP. Yeah. Ito ay Geissele SSP. Yung ito ay... Yung... Kaya ko to gustong para dun sa... Para sa mga viewers na... Minsan kasi... kahit na nasa Pilipinas ka, kung alam mo yung tamang specs na binibili mo, na nakapaloob dun sa particular na brand, let's say Taurus T4. So may specification yun. So kung alam mo yung hinahanap mo para sa purpose mo. Yun na nakikita ko sa Facebook eh. Na parang uso sa Pilipinas ngayon yung Taurus T4. Yeah. At saka yung ano ba yun? Torch ba yun? Yeah. Torch. Armscore ba yun? Saka UDMC. Yeah, kasi parang ang dating kasi is parang laging tinitignan yung brand, yung price. Yung price given naman kasi yung price kasi di naman ganun ka affordable yung mga barrel dun sa mga rifle natin sa Pilipinas eh. Pero mas maganda siguro na alam din nila yung specs ng binibili nila para mas makakapamili sila ng. Hindi, kaso lang kung sa Pilipinas ka bibili,
kung sinasabi mo na mamimili ng specs, eh hindi sila makakapamili ng Hindi. ng gusto nilang specs na katulad natin dito. Hindi naman sa mamimili. Parang, halimbawa, let's say, makukumpara mo yung T4 sa Torch. Oo. Yung Torch sa UDMC. Oo. Ngayon, kung alam mo yung tamang bentahan yan dito, kasi may internet na eh, malalaman mo na, ito yung hinahanap ko, mas pasok to dun sa, alam mo yun, ito para may mahal yung pagkakabenta nito, ito lang yung specs. Ano may ibig sabihin? Hindi mo talaga ma-adjust yun kasi syempre, nakabase kasi sa atin sa Pilipinas na nasa model ng baril eh. Hindi lang katulad nung sa UDMC, so may FIBAR yung piston nila. Although tapos meron din silang Hindi ba DI yun? DGS, hindi. Ano yung piston? Piston. Tapos yung FIBAR, Ang T4 at saka yung Torch, DI. DI. Pero ang tawag nila doon DGIS. Impeachment system. Yun ang nila. May dinagdagan nila. Pero yan, dito ko sa atin ang tawag lang DI eh. Direct impeachment lang eh. So yun, so ang UDMC meron silang FIBAR tsaka yung isa, yung DI nila. Hindi ko alam kung S5 ba yun, basta yun. Yun, kaya yun ang nasabi ko. Then balik tayo dun sa furniture. Ayan, malapit na. Furniture. Ano naman sa furniture? Importante ba sa'yo yung steep? Gusto mo ba yung diretso lang? Kung mapapansin mo, halo-halo ang furniture nung sa akin eh. May magpull, may B5, may magpull. Parang dyan lang sa dalawa naglalaro yung ko. Yung gusto ko sa magpull. So, ano nakakabit dyan? Ang gusto ko kasi sa magpull, K2 Plus. Yun ay rubberized. So yung pinalit ko sa'yo, gano'n. Okay. Sa B5 naman, ano ba to? B23 to, di ba? Alam ko B23 to, B5 na to eh. Yung walang yung walang Type 23, yung walang Type 23. tawag dito, beaver tail? O may beaver tail? Wala. Ay, meron. Tapos, ito sa B5, magandang, alam mo yung pagkakatayo ng niya. Angled. Parang yung angle kaparehas daw yan sa 1911 eh, sabi. I'm not sure Yun lang kasi yung nababasa ko na kasi wala akong B5 na na tawag dito na hand grip. Magandang angle ng B5. Tsaka maganda tignan. Ang gamit ko reptilia eh. Pero sa kamay, maganda ang K2 Plus. Tapos sa buttstock, ito, magpull na, ano ba to? MBE? SL? Magpull SL. Pero dapat, ang gusto nakalagay dito, ito, ganito. Soft mode ng B5. B5 soft mode. Para pogi. Pagdating naman doon sa Radian mo na charging handle, yan ba yung version na para sa Sa suppressor? Sa suppressor? Hindi. Ito lang yung regular na charging handle. Regular charging handle lang to. So magkano yung bili mo diyan kasi may mga like emotion na pwede gumagana naman yung mil spec yung ordinary lang. Hindi kasi ito binili ko to dahil ito ay large lever. Ambidextrous tsaka large lever. Kasi yung regular na charging handle, maliit yung lever niya at tsaka dito lang sa kaliwa. Dito lang sa kaliwa. Hindi katulad nito, ambidextrous tapos large lever pa. So pagdating naman doon sa nakita ko lahat ng karamihan ng barrel mo yung end plate niya may QD. So inaano mo 'yan, ini-standard mo rin sa mga build mo? Oo, pinalitan ko na yung iba, ito katulad nito, yung dalawa. Napalitan ko na yung QD plate, BCM na QD plate. Sa castle nut naman. Sa castle nut, yung iba regular tapos yung iba may forward controls. Forward controls. Forward controls. Yun yung castle nut mo. Kasi yung forward mahal controls. Mahal yun makakuha ng mga sale nun? Forward controls, parang nakuha ko yun ng mga 17 credits lang siguro. 17 credits. 17 to 20 credits ang castle nut. Pero yung ganitong regular, yung may regular na castle nut, parang $5, 5 credits. 5 ganyan credits, lang. Yeah. Pagdating dun sa kasi yung quality ng forward controls at saka nitong regular, kung titignan mo sila pareho, may pinagkaiba din. I see. May pinagkaiba. Parang yun ay night-rided. Night-rided siya. Pagdating siguro doon sa ano naman yung nakakalagay doon sa clone mo ng soft mode na
buffer tube, pati yung buffer kit. Lahat ng buffer tube dyan ay Aero lang. Aero. Oo, kasi yan, naka-sale. Mhm. Pag nag-sale yan online, complete buffer receiver, yun ay pag sinabing complete, may buffer spring, may buffer tube, Yeah. tsaka may carbon na buffer. Yun ang nabibili online. Tapos may kasamang castle nut, may kasamang QD plate. Yeah. Yung sa Aero na yon. Pagka nagsisale, bibili mo lang ng 30 credits. Okay. Tapos walang tax. Shipping is 7 credits. Anong buffer weight mo? Buffer weight nito ay H1 H1. or H2. I see. Yeah, depende. Depende sa'yo. Depende sa kasi sinosuppress ko eh. Okay. Kasi Sinosuppress. marami ka naman, pinagpapalit-palit mo na lang. Pinagpapalit-palit ko na lang. So, Pero ito, may ito. spring kayo na nakita ko eh. Spring ko. Spring ko, yung Blue. Blue? Spring ko, reduce blue. or enhance? enhance yata ang blue, enhance. Enhance. Yeah. Okay. Enhance yung spring ko blue. Dito yata nakakabit yon. Tapos ito ay naka H3 buffer ng Noveski. Tapos ito Sige, mamaya natin doon muna tayo. Para, dito muna tayo. So, yun. Hinuli ko talaga yung BCG dahil ang BCG ay parang isa lang yung namin standard ni Raywell pagdating sa BCG. So, anong BCG ng soft mod clone mo? Black 2. ang BCG nito mil-spec na microbest. Microbest. So, Parang dalawa lang naman. Parang tatlo. Kasi Daniel Defense, microbest, at saka Toolcraft. Ang karaniwang nagagawa ng BCG. At saka yan ay mil-spec lang. mil-spec. Mil-spec, phosphate, HPI, MPI tested, shot pin, Yes, tsaka chrome lined. Chrome lined. Ayun. Chrome lined ang loob. And properly staked grade 8 fastener. Okay, so umuulan ng specs. So, ayan. So, bali, tapos na tayo dyan. Gusto mong idagdag kung ano yung nakalagay dyan na IR? Yung mo? Illumination mo? IR na mumurahin. Oh, SMS. SMS. Nilagay ko lang. Naka-sale eh. May may IR at saka may yung visible na laser. SMS. Okay naman siya. Okay naman. Okay naman. Nag-hold Tinignan ko naman yung review. Nag-hold ng 0? Nag-hold naman? Nag-hold naman ng 0, tapos may flashlight, saka may IR laser, at saka may visible laser. Adjustable din naman yung laser niya. Kaya maisisiro. Ano yung nakakabit dyan na Switch. Na optic. Prism ng primary arms. Pero Anong power niyan? 2.5 ang magnification. So guys, simula sa 2.5. Yeah. So guys, sa mga hindi nakakalam, yung prism, yun yung parang ACOG. Yeah. So, yun ang niyan, category sa prism optic. So, yun. So, bago kami lumipat doon sa isang barrel, imo-montage ko muna tong soft mode Black 2. Ayan. So, yan. So, ayan. Ang ganda. Diba? So, ayan. Imo-montage ko muna. Ayan. 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 Yan, iwas para hindi ma-flag. Ayan, okay. So, nice. Okay. So, dito naman tayo sa susunod. Siguro, yung short barrel mo, ano yung nakakabit naman sa short barrel mo? Yan. Isang mabilis lang siguro. From muscle device, alam naman natin, nakikita naman, naka RC2 Surefire. Dito, ito ay Pistol. Kasi naka-brace. pistol. Yeah, pistol. AR pistol. Isang mabilis lang. Surefire RC2. Ang suppressor at saka 4-prong. 4-prong. Nice. Surefire. Na muscle device. Yeah. Tapos ang barrel ay Centurion Arms barrel, FBI barrel. So ang contour nito ay Soft hindi government hindi profile. siya government profile. SOCOM o Mid. Yeah, mid. Mid So, ang parang kaparehas ng sa Noveski, yung nila.
Yung sa Nobeski ay mid din. Ito. Mid. Yan, parang ganyan. Oo. Anong tawag sa ganyan? Anong barrel ng Nobeski yan? Risi yata yan, Risi. 13.7 yan eh. Reki. Reki. Yeah, Reki. Yan. Na 13.7 yan. na barrel. Tapos yung... Tapos ito 11.5 barrel. Midweight. Mhm. Tapos Cold Hammer Forge. Ano yung gas block mo? Ang kakaiba yung gas Block ay Geissele. Na Nakapin sa nakapin sa barrel para walang palag. Nakapin na sa ilalim. Hindi mo ba nilagyan ng pako? Hindi pako nilagay mo diyan? Roll pin ba nakalagay? Kahoy ba to? Lalagyan mong pako? Hindi, baka pako nilagay mo eh. Hindi roll pin. Ano? Dowel pin. Dowel pin. Okay. Dowel pin Yeah. ang nakalagay para solid pa din. Okay, so Tapos ano pa? Gas tube B7. D7 gas tube. Social pati gas tube branded. B7 gas tube. Yun naman yung nabibili mo ng sale eh. Yung handguard. Yung B7 ba hindi nagsisale eh. Parang nabili ko yung gas tube lang ay 65 yata, 65 credits, 70 credits gas tube lang. Tinesting ko lang pero okay naman. So naka-magpull ka na yung Magpull na iron sight. Kinabit ko lang para may polymer. iron sight din siya. Tapos ang handguard ay MFR ng Daniel Defense. Tapos forward ano tawag dito? Parang hand stop. Angle grip. Kinestet. Hindi, ano to, BCM. Yeah, kinetic. I don't know. BCM na angle grip. Tapos upper receiver ay ano to? BCM. Thermal fit. Thermal fit ng BCM. Ang upper receiver. Ayan, so... Yan. Tapos, anong red dot? Aim point red dot. Para M2 lang yan, M2. M2. Na naka-riser. Na naka-riser. Ng YHM. Riser ng BCM. No, Wilcox. Yan, nakita ko agad eh. Wilcox. So, alam mo agad. Ng riser. Ayan, so lower part kits. Lower part kits ay Sol GW. Son of Liberty Gun Works. Yeah, Sol GW ang lower part kits. Night Rided ang D-Tent. Ang BCG. Tapos ang BCG ay Daniel Defense BCG. Tapos Daniel Defense Charging Handle. Tapos ang safety ay Radian Talon. Radian. Na ambidextrous ang Radian eh. Nice. Nice. So ang lower receiver ay Centurion. Yeah, So, CM4 ng Centurion. CM4. So milspec. Tapos ang trigger ay Geissele SSP yata to. SSP, SSA. SSA, parang ganyan. Tapos naka B5. So binuo mo yan ang parang pinaka short barrel mo. Yan ang mo. Yan ang pinaka short barrel mo, di ba? SSP, single stage. Yeah. So yan nga ang pinaka short barrel mo, di ba? Parang tawag dito. Parang ang motive mo diyan is yung Mark 18, parang ganun. Mark 18 na hindi quadrail at saka inspired. Parang yeah. MK18 inspired pero hindi siya quadrail. Tapos yung barrel niya is hindi 10.3, 11.5. Oh, nice. Pero makapal. Makapal yung barrel niya. Maganda. So dumako naman tayo dito. Bago yun, i-montage ko ulit to. So yan. So guys, ayan. Clear naman to, naka-open bolt. Ayan. Open mo. Ayan, open bolt. Ayan, 3-point safety. Clear. Ayan, clear. So, mamontage ko muna. Okay. Ayan. So, naka-RC2. Ayan. Charging handle. Ayan. Naka-Daniel Defense na charging handle. Napakaganda, guys. Ayan. Ayan. So, pistol. Ayan. Ayan. Dowel pin. I see. So, itong next. Ayan naman. Ano naman yan? Anong inspired naman yan? Parang kung tatanungin, inspired siya ng ng Soft Mod 3 URGI. Yung ba yung nasa isip mong buuin nun? Pati yung kulay. Tsaka, maganda kulay. Gusto ko yung kulay niya. So, ano yung mula dun sa dulo? Gawin natin yung katulad kanina. Yung May isang specs, mabilis lang. O, specs.
yung suppressor ay lahar Lahar. ng Aero. Mhm. Yan yung alam pinakamaliit nila eh. 4.5 inches yata na Mhm. ang length. Tapos yung Muscle device. muscle device LPM Mhm. na extended kasi ang barrel niyan ay 13.7, so kailangan maging 16 inches. Mhm. LPM lang ang nakita kong may na sasakto sa 16 inches. I see. Tapos pin and weld. Mhm. Pin and weld ang muscle device. Noveski 13.7 ang inches ng barrel. Noveski cold hammer forge. Mhm. Chrome lined pa din. Nice. Tapos ang gas block ay Noveski gas block at saka ang gas tube ay Noveski din. Nakapin din ang ano niyan. Nakapin din ang gas block niyan. Double pin din ang pin ng gas block. Nice. Tapos ang handguard ay Geissele MK14. M14 niya. Yeah, MK14. MK14 na Tapos ang furniture mo, B5 tsaka BCM. B5. Ang furniture, ang buttstock, B5 Bravo. Mhm. Tapos ang grip ay B5 din. Tapos yung safety, Radiant Talon pa din. Mhm. Tapos ang trigger ay Geissele SSAE. SSAE. Yan. SSAE. Tapos BCM. Ano ang ano niyan? Thermal fit pa rin. Thermal Kaya fit. kaya ito mga may mga Geissele ako na ganyan. Hindi ko naman nabibili ng full price yan eh. Oh, I see. Ayun na may tinatawag ang Geissele na Blemula. Blemula. Yan. Noon, noong mga 21, 22, 23, Mhm. bago yan mag Halloween. Mhm. Alam ko bago mag-Halloween, lumalabas si Blemula. Mhm. Naka 50% off lagi ang Geissele. Ah. Yan. So, guys, hindi nakakalam yung Blemula, siya yung parang karakter na mukha siyang vampire na naka-etch siya, naka-engrave siya, maliit lang na mukha. So, Actually, Blemula itong is handguard, Ayan, pakita mo sa kanila, yung handguard. Yeah. So, Ayan. Andyan si Blemula. ayan, papakita ko sana. Ayan. Yan, so ito yung Andyan si Blemula. Ibig Blemula. sabihin nun yung blem, yung meron lang konting imperfection sa pintura, sa coating, ayan, no? Yan, yan yung si Blemula. Meron yan sa mga barrel, sa lower, upper, sa BCG, lahat. Meron yan, pati sa sa trigger, yan. Pati sa charging handle, di ba? Lahat, di ba? Ng Blemula. Lahat ng kung Kasi yung anong trigger ko isa, Blemula eh. kung anong makikita mo sa website nila kay Blemula. Nasa magkano yun? Yung Kasi yung Blemula ko, nakuha ko yung SSD, yung flat. SDC Combat. Nakuha ko lang siya ng 124 credits. Nung lang, July 4th, yung nagkaroon ng Blemula. ito matagal na to eh. Parang kasi ito ay SSAE. Wala pa yung SSAEX noon eh. Oo. Parang ang mataas pa lang nila ay yung SSAE. Mhm. Parang 150 credits. Mm. Ganyan, 155 credits. Yeah. Kasi usually kung makikita mo sa website ng Geissele, nasa 200 plus lagi eh. Mhm. O parang kulang 300 pa nga ata yung ibang trigger nila eh. So thermal fit pa rin yan. Yung upper niyan thermal fit pa rin. Ang upper nito ay BCM. BCM thermal fit pa rin. Thermal fit pa din. Tapos ang lower Wala akong upper receiver na hindi thermal, thermal fit. fit. Okay. Yung mga hindi ko thermal fit na na upper receiver na ibenta ko na. I see. Dalawa lang ang thermal fit ko eh. Yung sa Sig Sauer, tsaka yung nakabila ako ng ng BCM, isa. Ng niya. Oo. Nakabila ako ng isa. Nakasale lang din ang Nakasale lang din ang thermal fit ng BCM. Mhm. Dati nakakuha tayo noon ng parang Nung hindi pa nakaban ang dito, 49 credits, di ba? yung hindi pa nakaban ang hindi pa naka-assault weapon ban, Mhm. pwede pang nag-ship pa si BCM dito sa state natin. Mhm. Mabibili mo lang siya ng 49. Oh, 49 credits. Strip upper receiver ng BCM. Thermal fit yon, may kasamang forward assist, may kasamang dust cover. Yan. Yan, ikaw na lang maglalagay. Yun. So, Blem lang din yan. blem. Pero kung wala namang damage yan eh. Mhm. Kumbaga, Coating. sa coating lang nila
inaano yan eh. Yung quality control So, ng BCM eh. Yeah, nakita ko lahat halos ng ano mo ng end plate mo naka properly stake sa castle. Ako nag-stake niyan. Yan. Yung So, end plate sa castle nut, yan, naka-stake. Yan. So yan guys pagka yung isa pa rin to sa makikita nyo na sa mga branded na buo lalo sa Pilipinas, hindi lang naka properly stake dapat yung gas key, dapat pati rin yung castle nut. Ayan, naka-stake siya para di siya gumalaw. Ayan. So ayun nga, makikita mo yung mga ganyan, yung mga properly stake dun sa mga Para hindi siya mid-tier. para hindi siya alam mo yun, hindi siya wala kang iniisip na baka umiikot yung castle nut. Although hindi naman siya talaga iikot kung sinunod mo yung torque. Nakalimutan ko na lang yung torque kasi matagal na akong hindi na nagbuo nito eh. Nung Pero simula nung nag-assault weapon ban, hindi na tayo kasama kasi hindi yan na tayo nakapagbuo ng baril eh. kasama kasi rin yan sa military specification eh. Ang pag-i-stake. Pag-i-stake. Yan, pag hindi naka-stake yung end plate mo, hindi sinunod ng manufacturer yung military specification. Pero mamaya natin ibang usapin yan. Tuloy mo dito sa optic EOTech. Yan ba yung, EOTech, ba yung murang EX. nabili nyo? Saan mo ba nabili yan? Sa Yan ba yung sinuwap mo? Sa 1911 mo? ano ba to? EXPS3? Oh, Yeah. ito. Ito. Sinuwap mo siya sa 1911 na Springfield. Operator. Springfield Operator 45 ACP 8 rounds. Sinwap ko sa EXPS3 na may night vision to eh. Night vision. Naka YHM pa yan na riser nun eh. EXPS3 0 yata to? Aha. 0. Tapos Tapos- niligyan mo na lang ng Unity riser. Naka-Unity riser. Naka-Unity riser, yeah. Pero ang kasama niyan dati, nung una ko nakal sa Miles 6, ano yan eh? YHM. Binigay mo yata kay Kuya Tops. Nandito ang YHM, ayan oh. Tinaasan ko pa to. Tinasa mo pa. Tinaasan ko pa to para makita ko. I see. Okay. Hindi ko alam ang specs nito. Pala ko binigay mo kay to Kuya eh. Tops para may nakita ko sa kanyang EXPS3 YHM. na to, hindi ko na natignan eh. Kasi ito ay parang trade-in. Trade-in nga. Sinuwap mo. Trade-in sa Naka ano pa, tawag dito, kill 100 concepts. flash. 100 concepts na kill flash. Kill flash. 100 concept. Kasama na yan nung swap ko. Sa magkano yung ganyan pag bumili ka? Plus nag-additional pa siya ng $300. O credits? 300 credits yeah. para doon sa Springfield Operator. Yan. Ayan, so Kung ito, di ko alam. Siguro kung sale, mga nasa 700 credits. Ganyan. Yeah. Pero alam ko, ang regular price nito nasa 750 credits eh. Yeah. Yun ang regular price niya. Yata. Hindi ko pa nakikita. Ayun. Pero ang may nakita akong nag-sale sa Palmetto, pero it was 2 years ago yata yun eh. Parang 420 credits yung EXPS2. Wala yung night vision. Aha. EXPS2 na sa Ayan. sa Palmetto State Armory. Okay. So Nag-sale sila ng EOTech. So ayun guys, so yan, imo-montage ko ulit. So yan, naka-open bolt naman. Ayan, so napakaganda. So ang inspired to ng Soft Mode 3 URGI, ayan. Yan, yun yung specification. Ayan. So Soft Mode 3 inspired, and this one, ito medyo ako dito eh. Ano ba to? SPR build. SPR. So SPR, ano ang niya? Meaning Special Precision Yeah. Rifle. Yeah. Ayan. So ano naman yung mo dyan? From suppressor, master device hanggang dulo. Isang mabilis lang. Ayan. Ang suppressor nito ay BNT. Rotex or Yeah. Rotex. Rotex. PrintX. PrintX. Yeah, PrintX. BNT PrintX na 762. Parang vertical. Pang vertical. Ano ang Vertical. So, parang pwede siya sa 308, Creedmoor, Grendel, 556. Yeah. Ano ang muzzle device? Ang muzzle device ay tawag dito. Tignan natin.
Nalito ka na sa dami ng barrel mo. Tingnan natin ang muzzle device. Hindi ba rare din? Rare din. Yan, rear din. Rare din. Na muzzle brake. Muscle brake. Ayan. Rear din na muzzle Ano ang ano niyan? Anong gamit mong barrel. barrel? Ang barrel nito ay Noveski na 16 inches. So ang Noveski, lahat naman ng brand, lahat naman ng hindi branded Ay, alam, let's say. parang ang 16 inches yata ng Noveski ay yung Reiki ba yan? Reki. Reiki. Parang ang 13.7 ay Afghan? O yung 14... 0.5 yung Afghan, I think. 14.5 yung Afghan, ano? Yata. Yata. Yeah. May mga pangalan sila. May mga pangalan ng Noveski sa barrel nila. Pero iyang SPR, yan ay 16 inches, cold hammer forge, chrome lined. Magnetic particle inspected, Yeah. high pressure tested. MPI, HPI, tapos 1 and 7 twist. 1.7 twist. So, ano ang gas block? Noveski Kasama, rin, pagka Noveski. namili ka kasi ng pag namili ka ng barrel ng Noveski, may kasama na siyang gas block, may kasama na siyang gas tube. Naka double pin ha. Naka-dowel pin yan. Kala ko pako eh. Ipipin mo na lang yan. Ipipin mo na, kakabit mo na lang siya. Yung sa Noveski may dimple yung ilalim ng yung ilalim ng gas block. May set screw. Yung set screw may dimple pa yon. Tapos nakapin pa. Tapos ano yan? Hindi na siguro MCMR. matatanggal yon. Yeah, MCMR ba yan? Lalagyan mo pa ng blue Loctite yung set screw. Pero ito torque mo. May torque yun. So bago pala natin makakalimutan, so dahil lahat ng baril ng ating kaibigan, ayan. So lahat may suppressor. Number 1, dapat na naka-rack set, di ba? Ang suppressor. So, ang muzzle yung sa device. akin, nirock set ko. Muzzle Pero may iba na naglalagay ng red Loctite. Dun sa Pero ang nila. pinakang Sa akin, ang gusto ko ay rack set. I see. Rack set. Okay. So ayun. So ang ano nito. Pero itong mga naka-pin and weld, hindi na. Hindi na naka-rack set. So ito naman, mapunta tayo dito. BCM. Yung MCMR. MCMR ng BCM. Yan ay ano ba ang upper nito? Ang upper nito ay Centurion thermal fit. So bago mo ipasok ang barrel dito, torch mo muna, initan mo muna para so pumasok dito yun guys, iniinitan bago mo masalpak yung barrel. So para talagang tight yung fittings talaga niya. Oo. Ayan. Yan, so initan mo muna bago mo maipasok yung barrel, tapos nilalagyan namin ng yung pinaka-thread. Pag ilalagay mo yung barrel nut, lalagyan mo ng aeroshell. Yeah, aeroshell. Yeah, aeroshell ilalagyan namin. Tapos itong MCMR ng BCM ay thermal fit din. Oh, iniinitan. Kaya bago mo ipasok tong handguard ng BCM ay iinitan mo din. Iniinitan ko din ng torch. Para ka pala naglilitsyon dyan. Para ka naglilitsyon dyan. Susunugin mo muna yung baril mo dyan para pumasok lahat yan. Virgin yan eh. Oh, yeah. So, ang lower ay Aero, di ba? Aero, limited edition ng 1776 ng Aero. M4E1. Tapos ang charging handle ay Radian. Radian Raptor. Tapos ang furniture ay ano? Tapos ang BCG. BCG nito. Microbest. Yata, pindutin mo nga. Ano mo? Ito ay Microbest. Microbest. BCG, ganun pa din. Chrome lined. Chrome lined. MPI, properly HPI. Shot pin. Nakakalimutan ng iba yung shot spin eh. Shot pin yung tinira Yung yung sa gaski. surface Sa para ibabaw tumigas. ng BCG. Tapos aero buffer, soft mode ang stock, B5, B5. K2 plus ang grip, trigger ay laro, 2-stage kasi ito SPR. MBT2S. MBT2S. Nabanggit ko na ba sa'yo na may ano dyan? May hidden na taguan? Oo, may taguan dito. Nakita ko yun Sa buttstock. Sinabi ko sa'yo. Hindi ko pa napapalitan ng end plate nito kasi wala, tinatamad ako. Ayan. So, Tinatamad ako magpalit ng M4E1 yan ha, yung lower mo. M4E1. yan. Threaded ang threaded Yeah. threaded ang tawag dito.
sa bolt catch. Ayan. So, yan. So, ano naman yan? Ay, hindi pala threaded ang ano, ng Ng M4E1. M4E1. Ano ba to? Ay, hindi upper pala, upper. Upper pala to. Ang threaded pala sa M4E1 yung ano. Ito, yung bolt catch. Yung, Kagandahan dyan. dumako naman tayo dun sa ano mo, sa optic. Anong scope yan? LPBO ba yan? O ano? PBO. MPBO. Athlon. 12 by 42. Yan. 212. So, 212? nagsisimula siya sa 2. 212 by 42. Ang magnification niya ay hanggang 12. Mhm. Yung LPVO ay Ano nga uling barrel niyan? Noveski? Noveski na 16 inches. Na stainless. Cold hammer Cold forge. hammer forge, okay. Tapos chrome lined. Mhm. Pero may balak sana ako pero hindi ko alam kung makakabili pa tayo dito. Mhm. Kung SPR sana, yung Criterion. Criterion na 16 inches, H-bar, chrome lined barrel. Mhm. Kasi sabi lang sa review, napanood ko lang, ay talagang accurate. Mhm. Yung Criterion na yon. Okay. 16 inches, chrome lined, H-bar. Yun yung nagsasubmowa eh. Nakita ko Yung gapiso ang tama. Aha, yeah. May Criterion ako dati, yung core 18 inches, Criterion core. Tapos, chrome line din. Nung pinuputok namin ng malapit lang naman, nasa ano lang, 80 yards. Wala pa yatang 100 yun eh. Ayan, so, ayun. Pero parang ano, gapiso o gatansan. Pagka tumataas. Sa bagay, malapit lang yun. Tapos ang gamit mo pang scope ay LPBO. Yun ay 1.6 ang magnification. I see. Okay, so, recap. So, pasadaan uli natin. So, hindi ka bumibili ng full price sa mga parts. Kadalasan guys, na alam ko sila minsan nakasale na. Uso kasi dito sa Amerika yun eh. Nakasale na, tatawag ka pa sa mga maliliit na gun shop sa internet, tatawagan mo sila, kontakin mo kung kaya pa nilang ibit yung price na nakasale. So ganun talaga nila ginagawa. Nakasale na, ipapabit pa nila yung price. Yun ay ginagawa sa mga red dot. Sa mga red dot. Yeah, ito katulad niyan, yung mga red dot niyan. Ayun, yun sa mga sale parts. Ayan. So, bigyan mo sila ng idea yung dito sa mga kababayan natin sa US na may mga small company na pwede mong, pwede ka makipag-negotiate kung magkano yung price, right? Ay, depende naman sa'yo kung masipag ka. Kung masipag ka. Marami kasi pinapabit mo ang price. Maghahanap ka muna pwede mong ipabit yung price. pwede mo ipabit yung price. So, yan. Tsatsagay mo, i-email mo yun sila eh. Yeah, keep on mind guys na dito sa US, sa mga makapanood nito na nandito sa US, pwede yung ipabit yung price kung masipag kayo. At yung mga maliliit na gun store like Schuler, Family Firearms. Hindi, wala na ang Family Firearms. Wala na sila. Dalonega? Hindi. Kung mga ano bang bibilin? Hindi, mga parts. Parts, Bauer Precision, Schuyler. Yan. So, yung mga secret. Vikings. Yan, yung mga secret na ano muna yan. Masyadong madami, okay? Masyadong madami. Too many to mention. Too many to mention. Yan, dito Kung gusto niya ng sale, pumunta ka ng Reddit. Yan. Gun deals. Gun deals, yan. Ulit guys, Reddit and gun deals sa mga nasa US, mga kababayan natin na nagbibuild ng AR. So, ang price, shipping cost, tax, minsan nagiging ano mo ba yun? Nagiging criteria mo bago mo bilhin. Gusto mo pre-shipping, no tax. Depende naman yung sa presyo ng ng bibilin mo eh. So, variable kung Kung mura naman yung bibili mo, tapos kung tataksan yon tapos lalabas na mura pa din, edi okay lang may tax. Tapos free shipping. Yan. Tapos minsan may times na bibili ka pero mura pa rin kahit may shipping at saka may tax, mura pa din. Bilhin mo pa rin. Yun. Ganun. Depende sa depende sa presyo na lalabas kasi
parang makakabisado mo naman yung ano eh. Okay. Makakabisado mo naman yung presyuhan eh. So, bago tayo tumawid... Tsaka may kaibigan tayong pinagtatanungan tungkol sa mga sale-sale na ganyan. Mhm. Yan. So, ito, bago tayo tumungo doon, isang tanong mula sa akin, gaano ka-importante ang specification malaman ng mga taong kahit hindi nagbibuild eh. Basta marunong ka sa AR, bumibili ka ng buo, gaano ba kahalaga na alam mo yung specification, hindi ka lang nagbabase sa brand. Kasi meron tayo mga tawag dito, mga iba na nagbabaril din. Mahal yan, ano yan. Pero hindi naman nila alam kung ano yung specification ng binibili nila. Ang alam lang nila, mahal, branded. Kaya minsan na uuwi sila, hindi yun yung correct or yung tamang daanan para doon. Sa tingin mo, gaano ka-importante yung specification para sa'yo? Kasi marami ka nang na-build eh. Sa akin, specification, noon, di ko naman tinitignan yan eh. Mhm. Wala naman. Nakita mo, sabi ko nga sa'yo, unang build ko ng AR, binili ko Berkeley Arsenal na barrel eh. Although gagana naman talaga eh, puputok at puputok yun. Natuwa nga ako dun eh. Kaya nga ako nagbuo dahil nga natuwa ako dun sa unang build. Dahil unang buo mo tapos gumana, ang ganda ng gana. Kaso lang nga, later on, marirealize mo na yung quality. Pagka may pangalan, pag branded, syempre yung quality ang mo din. Sabi nila, binabayaran daw ang pangalan lang binabayaran mo. Pero syempre yung quality din. Katulad ng Noveski, ang BCM. Alam mo naman ang quality. Mitikuloso, no? May mga camera pa. Ang QC ng BCM. Ang Daniel Defense. Ang QC niyan. Makikita mo naman. Mapapanood mo naman eh. Pero maputol kita. Merong post na may problema, maluwag yung wrist sa Mark 18 sa galing Brownells. I think Brownells na nagbuo nun eh. Yung mga Brownells special nila. Maluwag ang handguard. Maluwag ang handguard. Yun lang. Nagreklamo siya eh. Sabi niya, yung viral yun. Tingnan mo yung quality control ng Daniel Defense. Pero, di ba merong primary arms special, Brownells special, Midway, di ba? Kung handguard lang, kung nabili niya ng ganun, siguro, pwede mo naman siguro higpitan. Pero siguro, lagyan mo ng blue Loctite. Yeah, siguro sa kanila, yung ganun, naisip nila galing talaga mismo sa factory yun. Ng Daniel Defense. Oo. Hindi natin masasabi. Malay mo, may lemon. It could be. Pwede, may possibility. May lemon. Pero alam naman natin ang quality control ng Daniel Defense, BCM. Yeah. Talagang ini-inspect nila, lalo yung, ang gusto ko sa Daniel Defense, yung BCG talaga nila eh. Ang gusto ko sa kanila yung barrel. Alam mo, may barrel nga ako ng Daniel Defense. May barrel din ako ng Daniel Defense. Maganda din. Government profile. Hindi yata sila nagagawa ng ng mga, yung Hindi. midweight barrel. Pencil, may lightweight sila. Pero Yung hindi lightweight pa ako pencil. nakita. Ayoko ng pencil barrel masyado. Tapos, Socom. Ang Socom naman nila, nabibili ng buo sa kanilang Socom. Yun ay, M4A1. M4A1 Socom. Sa Brownells. Mabibili mo. Yun. Hindi sila nagbebenta ng barrel lang, di ba? No? Pero hindi ka na magbubuo ngayon ng mga let's say, Palmetto. Hindi ka magbubuo ng ganun sa mo ngayon. Hindi naman tayo pwede magbuo. Sa bagay. Pero kung makakapagbuo ka, let's say, magbubuo ka pa. Walang assault weapon ba dito? Sabihin lang natin. Hindi. Maganda na yung bubuuin ko. Yung maganda na, yung quality na. Dahil, Berkeley, hindi. Berkeley, hindi. Laruan. Gusto mo. So, yun guys. So, kung makakapag-build tayo, ano ang iyong... Ikaw ba? Tatanungin kita. Magbubuo ka ng Berkeley. Kung yun ang gagamitin mo, SHTF. No. Hindi ko... Pagdating sa ganun, hindi ko hindi ko i-rely yung buhay ko doon. Hindi dependable yun eh. So, yun. Then... Yun. So, dumako na tayo sa sa... Ano ang iyong dream build? Magbi-build? Kung pwede ulit ako mag-build? Simple lang. Siguro Socom barrel. Socom, unahin ko yung barrel. Socom barrel? Yeah, Socom barrel. Anong haba? Anong length? 16.
16. Lalo sa nangyayari ngayon sa atin, parang hindi na yung maikling na Oo. yung short barreled eh. Doon na tayo sa sa standard na papunta haba. kasi tayo sa sa conventional warfare eh. Kaya talagang 16 inches barrel, pero socom barrel, cold hammer forge, chrome lined, tapos ang muzzle device, surefire. Ang suppressor ko, kung SHT ang papag-uusapan natin, syempre yung battle proven, RC2, the legendary RC2. Nakita mo ba yung review nun? Nakita ko review nun sa YouTube, 80,000 rounds. Yeah, 80,000 rounds. 80,000 rounds ng RC2. Akala ko Hindi bumigay. Akala ko pagka mga nakasuppress, mga 120 rounds lang. May napanood kasi ako, 120 rounds lang yung pinutok nila. Nag-ano Tapon mo na sa suppressor mo. ganun ba yun? Ewan ko. Baka hindi naka-set up. Ewan ko. Sabi kasi hindi raw maganda kasi 120 rounds lang daw. Nag-uminto na eh. I don't know. You know? Tapos ano ba? Nasa ba tayo? Nasa dream build? Dream build, yan. Ayun nga, sa suppressor, surefire, RC2, dahil battle proven. Alam mo naman, yung nangyaring nun. Gera na yan ang ginagamit nila. GWAT. Yeah. Global War on Terror. Tapos handguard, ayoko na mabigat, siguro na lang, yung MK16 ng Geissele. Okay. Or hindi, maganda ang MK ng handguard ng Geissele. MK16 ng Geissele. Yan. Ang BCG mo, Daniel Defense. Ang BCG ko, Daniel Defense. Daniel Defense. Or hindi, kasi ang BCM parang bali-balita. Sabi lang, nababasa ko lang, galing din sa Microbes ang Yun nga, Microbes nga sila. Microbes sila, yung postpaid nila. Although okay din yun. Walang kapara problema sila ng Son of Liberty Gunworks. Parehas Microbes din yun eh. Daniel Defense. Yeah. Kahit na Daniel Defense na lang din ng charging handle. Yan, siyempre, marami ring training and practice. Kahit Daniel Defense na lang din ng charging handle. Or yung, ang gusto ko kasi yung super charging handle ng Geissele. Geissele. Dahil nga sa gas. Sa gas. Yeah. So, pagdating naman dito sa suppressor, ano ba dapat, kasi parang rabbit hole yan, panibagong pag-aaralan mo muna eh. Ano ba ang masasuggest mo sa mga kababayan natin na gustong mag-suppressor, mag-attach ng suppressor? Anong dapat nilang, paano i-tune? Ano ba dapat? Paano i-tune ang suppressor? Kasi merong merong mga nagsasabi, dapat palitan mo yung gas block mo ng adjustable gas block. Fan ka ba ng adjustable gas block? Hindi. Ayoko Hindi na ka fan adjustable gas block. Bakit? Siguro hayaan mo na siyang mausok sa mukha ko, pero hindi, ayoko na adjustable gas block. Baka mamaya yung pa ang maging dahilan Failure. Baka failure lang naman, di natin alam. Kasi ako, may adjustable gas block ako dyan, wala pa namang failure. Pero ang gusto ko kasi yung battle proven. Yung battle proven na, yung mga kasi hindi nakalagay na parts dati sa mga ginagamit noon. Kasi hindi naman naka-adjustable lang soft mode block to ng ng tag dito ng mga special operation ng mga Ranger tsaka ng S. Pwede bang yun na lang dream build? Pwede rin. Yung block to. Ay di ba nga yan? Ano yun na may nakita akong ganyan Ano raw yan lowest bidder daw yung mga yan Mga mil-spec lowest bidder. Totoo ba yan? Yung mga... Yun ang Daniel Defense ng block to. Lowest bidder yung HK416. Sa military. HK416. Mga lowest bidder yan, no? Tingin mo. Hindi natin alam. Hindi ko alam. SR25 Knights Armament. Knights Armament, lowest bidder. Baka sampalin tayo ng kaka. Hindi, narinig ko lang kasi na pag raw yung military grade. Alam ba, naghahanap ako ng handguard ng CAC. Mahirap. Napakahirap pala maghanap nun. Meron nun sa boss... Discontinue. Meron nun sa boss firearms, pagkalabas niya, mga 3 minutes, 5 minutes ubos na. Parang naka-notify yun sa mga kilalang YouTuber Kasi magtataka ka, mga GBRS, sila Garanta, meron sila nun. O siguro baka may direct naman na silang sponsorship dun sa Siguro. Sa Knights Armament. Nasa Florida ng yan. Ang ganda ng Knights SR. Wala, hanggang lang tayo. Hanggang tayo ng Knights Armament. Kayang bumili kung kayang bumili. Ang problema kasi availability. Wala. Di ba?
Yan. So, ayun. Ayan guys. So, yung dagdag ko lang nung bago magsimula yung Global War on Terror 2001 hanggang to 2021, noon ang pinakang magandang AR noon is Colt LE20. Wala pa kasi noon ng Daniel Defense, wala pa yung mga FNM4 pa lang ang pinakang workhorse noon until dumating tong mga LWRC, yung Daniel Defense. Actually, may kasabay pa nga sumikat ng Daniel Defense yung Troy Industries. Troy, sabay sila. Kaso, merong scandal na kinasangkutan yung may-ari ng Troy. Siya yung sangkot siya doon, isa siya yata doon sa mga sumugod sa Ruby Ridge sa Idaho. Basta Ruby Ridge parang massacre doon So kaya parang mas sinuportahan ng tao yung Daniel Defense. Tapos yung ngayon, may BCM na, meron ng Geissele. Maraming ngayon. Marami na. Depende na lang sa'yo. Pero ang napapansin ko dyan, depende na lang sa'yo kung anong gusto mong buuin o bilhin. Kasi minsan nagbubuo tayo. Pero ang napapansin mo, pinakamahal minsan yung handguard. Yung handguard ng kung tatanggalin mo yung handguard, bababa ka lang ng mga 1,000 lang, 1,000 credits ka lang Minsan ito yung talagang katulad ng handguard ng MK16, mahal yan, ng RIS 2, RIS 3. Yung original, ABCM lang yan Kaya nga yung yung RIS 2, pati yung Sabana. Yung Sabana. Ayun ang parang nasa na yun. Parang kulang 500 credits na yata. Handguard pa lang. Kahit yung laro used pa yun alam ko, used pa yun Kahit yung laro, nagmahal na, di ba? Wetworks Outfitters yata. Nakakuha pa ako ng prototype ng laro Yung sa akin, prototype yun Yung laro, hindi kasi siya buo. May nakikita pa ako noon ng laro sa Bauer. Nakikita ko pa yun, parang nasa 400 din 400 credits din Nakuha ko yung sa akin. Kulang 200 credits. Pero kulang siya ng 2 MLOC slot banda rito. Kasi para siyang bilog na lang siya nabutas So hindi siya. So tsaka nakalagay sa gilid MLOC and load. Pero yung tipo 400 nila, meron ng 2 extra na MLOC tapos wala na yung lock and load laro. Yun ang pinagkaiba. Sabi ko biglang nagmahal, mahal ang handguard ng laro. Yeah. Quality. Yung quality nga talaga no? Yung quality. So, kita mo naman sa Daniel Defense din. Kita mo naman ng in-locking system ng handguard ng Daniel Defense. Yung black pang black to. Gumawa nga ako ng niyan Gumawa ako ng tawag dito. Ng video about yan. Kasi may ilang mga nagbibuild siya, mga kababayan natin na nagwo-worry sila sa proprietary. So, pag sinabi guys na proprietary, yung mismong mag-fit lang yun dun sa kaparehas din nung company, nung brand or dun sa patent nung specific na parts. Pero karamihan naman kasi talaga ng handguard proprietary. Halos pare-pareho naman. Kahit ang Aero. Makikita mo naman yun dun pag binili mo. Siyempre, babasahin mo muna yung yung specs niyan. Kasi ang pagkakaintindi kasi nila sa mga katulad ngayon, mga mil spec, drop-in na ganyan. Depende rin yun kung anong klase. Kasi ang Daniel Defense DDM Mark 18, it's a mil spec, right? Mil spec. Ang HK416, SR25, mga mil spec din yan. Pero hindi yan lowest bidder kasi ang mamahal niyan. 'Di ba? Mahal yung mga brand na yan May mga presyo talaga yan. Mga quality. Yung Lubeski chainsaw nagamit ng US Navy SEALs. 'Di ba? Yung bagong labas ngayon na Car 15 Mark 1. Yung Car 15 Mark 1 ng Sanofi Vertigan. Ng Sol GW? Parang ang monolithic yata yun o hindi? Monolithic ba yung Hindi ko lang alam. Pero iba yung niya O nakatab? Nakatab tsaka yung nakalock din parang Daniel Defense. May bagong labas din ng locking system ang Daniel Defense Yung bago nilang handguard. 2026? Nilabas ba nila yung shot show? Hindi pa ako nanonood ng shot show. Pati yung kanilang barrel is pati yung suppressor daw parang hindi na detect ng thermal. Sa panahon ngayon na uso na yung thermal. Ganon? Hindi na nakikita ro sa thermal yung init. Ayos lang yun. Pagdating naman dito, okay, so ayun. So Geissele,
nakalimutan natin sabihin, ang Geissele trigger, merong ano, di ba? Mil-spec ang Geissele. Mil-spec lahat yun. Mil-spec, di ba? Ang Geissele. Mil-spec. Mhm. Mil-spec Kasi ang mga sabi nga ni Bill trigger. Geissele na nung kinuha siyang bilang kumuha sa kanya ng contract yung US military, tinanong kung Ang mil-spec military specification. Oo. Oh. Kumbaga, yung mga pangalan ng Geissele G2S, Geissele SSAE, SSP, SSAEX, kumbaga parang mga, ano ba yan? Ano ba tamang word doon? Parang variant nila yan. variant. ganyan? Tapos yung kaya siya naging mil-spec, sabi ni Bill Geissele sa video niya, pag pinanood mo, ang May binibenta nga silang trigger doon, yung SSF, yung full auto nila, pang SSF. full auto na yun eh. Yeah, Sierra Foxtrot. Tsaka yung gusto nung kasi ng military, full power yung hammer spring para sure na mag-ignite yung primer ng mga bala ng ng military. So hindi sila gumagamit ng reduced spring. Maganda ang kasi talagang mapi-feel mo naman. Doon sa yung malispec trigger na regular. Tapos gumamit ka ng Geissele pag ginamit mo. I see. Ma-feel mo naman talaga, lalo yung 2-stage ng Geissele. Yung SSAEX, meron tayong isang kaibigan dyan, mayabang yun. Ayaw ko banggitin yung pangalan. Mayabang yun eh. Lahat naka-Geissele. Lahat naka-Geissele. EX, di naman. SSAEX, ang pinagbibili. Bagong baril nun. Nireview ko yung baril nun, yung kuna. Yon yung kuna, yung may-ari ng kuna na yan. Mayabang yun. Yayari mo Ayan, shoutout sa'yo kung sino ka man, may-ari ng Springfield kuna. So, dumako tayo sa last na topic. Ano ang mai-advise mo sa mga kababayan natin na gustong mag-build or balak Dito. bumili? Dalawa. Balak mag-build Sa Pilipinas, at balak na bumili ng buo na. nakakapag-build ba sa Pilipinas? O Alam mo yan, ayaw naman natin kasing isunugin yung inad kita dun. Hindi ko alam. Oo. Hindi ko alam kasi ang batas na... Pero inad kita dun. Dun sa nakikita natin. Oo. Oh. Ang dami dun nakikita mo. Meron bang mga pulo-auto? Kung nakakapag-build sila. Sigurado yun. Ang dami nakita mo from lower, upper, kompleto. Pag umu-order talagang pati yung mga high-end, di ba? So, sigurado nakakapagbuo yung mga tao dun. Sigurado. Yeah, sigurado yun. Ang dami nun. Kahit kanina, pinitignan ko kanina eh. Malawak lang, dito lang sa atin, malawak lang ang market natin. Oo. Pero doon meron din doon. Sigurado yun. So, ano may advice mo sa mga ito na lang. Una, sa mga kababayan natin na nasa US na gusto mag-build. Maghintay sila ng sale. Maghintay ng sale. Kung kung makakakuha sila ng sale, tapos may sale pa. Minsan ganun eh. Okay. May sale Guys, tapos sale pa. Sa sale. brand eh. Hindi kasi nag-matter ng minsan yung brand. Minsan Hindi. Yung quality. May kasabihan nga tayo, buy once, cry once. Oo. Pero kasi Kasi nangyari na sa akin yon. sa bagay. Dapat, ang dami ko nang nagastos na, dapat pala, yung ginastos ko. Yun na lang pala ang dapat binili ko. Aha. Oh. Buti na-dispose mo yung mga mo. Yung iba, yung mga nauna. Nauna. Dami rin nun. Ang ko naman dyan, kasi katulad yan, yung mil-spec may mil-spec ang Noveske, may mil-spec ang Geissele, may mil-spec din ng barrel ng Daniel Defense, ng Centurion. Yeah. So, kung alam mo kasi kaya ko sinasabi na napaka-importante ng specification, pwede mo kasing, syempre, mas mahal ang mil-spec na high pressure tested, magnetic particle inspected na phosphate chrome line na barrel ng Daniel Defense na cold hammer forge, mas mahal siya kumpara mo sa Centurion. Pero kung titignan mo, parehas ng specification nagkaiba lang sa brand. Parang ito hindi ako sigurado din. Ito nabasa ko lang. Yung sa Noveske yata, yung M249 machine gun barrel, parang ganyan yata yung pagkakagawa din noon ng Noveske barrel. Nasa website nila yun eh. Oh, I see. Nasa website nila. That's good to know. So, para sa mga Noveske, Noveske barrel. Yeah. Kaya isa din yun sa tinignan ko eh. Parang yung pagkakagawa ng barrel ng Noveske, parang yung M249 ng machine gun barrel. Parang ganun. Okay.
So, ako naman siguro, ang ma-advise ko, ito sa Pilipinas kasi tinignan ko yung UDMC, yung Meron ba dito specification. nun? Hindi, sa Pilipinas. Dito meron tayo nun. Di ko sure, wala yata eh. So, UDMC, Po, imposibleng wala dito. Meron siguro dito. meron siguro, pero nakaban tayo eh. UDMC, Torch, T4. Ang nakikita ko lagi sa mga YouTube doon, sa mga Facebook, YouTube, yun nga, yung Torch. Tapos yung T4. Kung ako yung tatanungin, pre, kukunin ko, Rock Island Armory na Torch? na Torch. Kahit na hindi mil-spec yung ginamit na lower kasi 61 ba yun? Basta hindi siya 70-75 Yung eh. aluminum? Yung ginamit. 60-61? Yun yata yung grade, yung grade? Yung grade. Alam mo kung ba't ko yung napili? Kasi na siya, gagamitin mo na lang, maganda na yung trigger, knowing na mahal sa Pilipinas mahal sa Pilipinas. Piston ba yun? O DI? DI. So, maganda na rin ang furniture, maganda na rin ang barrel niya, night-rided yata yung barrel nun. Tapos, naka full handguard na rin siya. Tapos, M-lock. Tapos, mil-spec yung, I think hindi mil-spec parang night-rided yata o diamond-like coating yung BCG. Pero mas maganda. Night-ride? Kasi kung bibili ka ng T4, although mil-spec siya, na phosphate, magnetic particle inspected. Saan ba ang T4? Turkey? Taurus. Brazil. 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 Parang yung G3. G3, Tauro. Yung binenta mong palpak, yung layo ng slack. Ano ang tawag dito? Yun. Kung bibili ka kasi ng T4 para sa akin, kaya gusto kong kung may bibili, mag-torch na lang. Ang reason is marami ka pang papalitan eh. Ba't wala na ba ibang option ng doon? Meron pa naman. Pero malayo ng agwat ng presyo. Malayo ng agwat ng presyo. So, ang magkatabi ang presyo, yun yung tatlo na yun. So, kung ako papipiliin sa Ria Torch kasi wala ka nang papalitan, isipin mo, bala na lang, tsaka optic. Tsaka may kasama na rin yata yun. Backup iron sight. Hindi katulad yata ng T4 na wala pa. Talagang bare plain? Oo, plain. Kaya talaga, yung Rock Island talaga. Yun yung sa akin. Ano specs ng barrel ng Rhea? Parang kapares ng battle arms. Yung, kasi, battle arms. ang, night-ride, phosphate, cold hammer forge? Night-rided na salt bath. Magnetic particle inspected, high pressure tested. Parang ballistic advantage. Naka-chrome line sila? Hindi, salt bath nga eh, salt bath. Salt bath. Night-rided. So, parang ballistic advantage nga. So, para sa akin, maganda na yun. Para sa akin. Kasi sa presyo, aanhin ko yung manganese phosphate chrome line nun kung papalitan ko pa. Parang, sa akin, practicality lang. Kasi nasa Pilipinas, ang hirap naman kasing mag-upgrade. Ikaw na nagsabi, may nabibili eh. Kung alam nila. Meron kung alam nila. Kung mag-upgrade ka. Oo, kung mag-upgrade ka. Pero kung ikaw, yung straight ka, ayaw mong mamaya, bumili ka dun, tapos makipagkita ka, pucha, entrapment, yari. Kaya, alam mo, kaya maganda pa rin, straight talaga. At saka marami yatang kinukuhang papel pa sa Pilipinas, Yung ganito ba sa atin, nagdala ka ng AR sa atin, nasa loob ng sasakyan mo, pupunta ka ng range. Kailangan pa ba ng permit yun? Oo, permit to transport, PTT. Isang araw lang yun. Ganon? Pagka bigla ka nagkaroon ng emergency, hindi mo na mababawi yung binayad mo doon. Apply ka uli. Yan. Kaya nga meron nga doon na mga vlogger, yung mga nakasama mo sa class KTO. Sila Philippine Ricochet Line tsaka si Pistolero Pinoy yun. Malaki na itutulong nun doon kasi dahil doon na nagiging source sila ng information para malaman ng mga doon nga lang din nalaman yung PTT. May dala kang AR-15, pupunta ka ng range, kukuha ka pa ng PTT. Isang araw lang yun. May bayad din yun. May bayad yun. Pero kung mapera ka naman at may nagkakahigpitan ngayon sa PTC, dalawa kasi. Isang PTC, pag may permit to carry ka, hindi mo kailangan ng PTT kasi permit to carry na nga. Pero mahal yun. Kasi dapat yun, sabi nila, 12,000 Philippine credits lang yun. Pero
may mga naniningil 30,000 credits eh. Pixar. Tapos ang hirap pa, kailangan may ano ka ba. Tsaka, Ang handgun, ganun din, PTT. Ganun din? Ganun din. so di mo pwede dalhin to ng ano? Halimbawa may 4 kang baril. Isang baril, isang PTC, isang PTT, isang LTAP, isang registration card. So sa isang baril, para pag wala ka palang PTC, pag wala ka palang PTT, tatlo lang, PTC card, PTC ID, LTOP, tsaka yung registration sa isang baril. Oo, nire-rehistro nga pala ang baril. Ano? Tapos may, nung... So isang baril, isang rehistro. Oo, isang LTOP pa yun. Punta kung may 10 ka, 10 ang hawak mong card Oo. na rehistro. Oo, dalawa. Isang baril, dalawa. Isang LTOP kasi, isang ano. Hayop. Isang LTOP, isang firearm registration. Ganon? Oo. Hindi. Dati Di ko alam, walang di ko alam. LTOP eh. Nung nagbabaril kami sa Pilipinas ng airpot ko. Ah. Wala pang ano nun, wala pang LTOP nun. LTOP bago lang, parang panahon lang ni Pinoy. Maluwag pa pala sa atin talaga, no? Maluwag pa rin. Okay, so tapusin na natin to. So, yon. See you next time, okay? See you on my next video. Bye!